Halina, Kristiyano, at ating dalawin ang Mesiyas na isinilang sa Belen. Haring dakila, Panginoon natin, halina at purihin, halina at purihin, halina at purihin ang Diyos ng halin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Masaya po nating ipagdiba ngayon ang dakilang kapistahan ng banal na pamilya. Ipagdasal natin ang bawat pamilya sa mundong ito, lalo tigit ang ating pamilya. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga pagkakasala. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarasal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-alis sa mga kasalanan at sa limutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, amen, amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Dasal natin ang mga OFW, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen.
Sa unang pagbasa, ang ipinagkaloob ng Panginoon na anak na si Samuel kay Ana ay inihandog din ni Ana sa Panginoon upang maglingkod sa kanya ng habang buhay. Ang salita ng Diyos mula sa unang aklat ni Samuel. Naglihi si Ana at dumating ang araw na siya ay nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, siya'y kaloob sa akin ng Panginoon. Pagkalipas ng 1 taon, si Elkana at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Silo upang sumamba sa Panginoon. Sinabi ni Ana kay Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hinihintay ko nang maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahandog ko siya sa Panginoon at sa templo na siya titira sa buong buhay niya. Nang maawat na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 36 na litrong harina, at isang pitsel na alak. Nang maihandog na ang baka, dinala nila kay Eli ang bata. Sinabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po yaong babaeng tumayo sa tabi ninyo noon at nanalangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y ipagkalooban ng anak at ito po ang ibinigay sa akin. Kaya naman po, inihahandog ko siya sa Panginoon upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos nito, nagpuri sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mahal ko ang iyong templo, o makapangyarihang Diyos. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Mapalad na masasabi, silang doong tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Ang sa iyo umaasay, masasabing mapalad din. Silang mga naghahangad na sa siyo'y makarating. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Dinggin mo ang dalangin ko, o makapangyarihang Diyos. O ikaw na Diyos ni Jacob, dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Mapalad ang nananahan sa piling mo, poong mahal. Sa ikalawang pagbasa, ipinaiisip ni San Juan ang laki ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang tinawag na mga anak na dapat naman nilang suklian ng pagsunod sa kanyang utos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating kaloob
na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Let the peace of Christ control your hearts. Let the word of Christ dwell in you richly. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when he was 12 years old, they went up according to festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy Jesus remained behind in Jerusalem, but his parents did not know it. Thinking that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among the relatives and acquaintances. But not finding him, they returned to Jerusalem to look for him. After 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When his parents saw him, they were astonished. And his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And he said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my father's house?" But they did not understand what he said to them. He went down with them and came to Nazareth and was obedient to them, and his mother kept all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and man. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga OFW nating mga kapatid, yung pulang ribbon na ito ay para sa inyo lagi. Pagpupugay sa mabuhay po kayo. Pasensya na po at nahuli-uli tayo sa start. Welcome sa Our Lady of Lazaret, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang Pasko ay tungkol sa kaligtasan ng tao. Sapagkat nagkatawang tao ang Diyos na si Kristo para iligtas tayo. Kaya hindi po pwedeng ihiwalay ang kanyang pagsilang sa kanyang kamatayan sapagkat ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay ang malayang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ngayon, wag po sana nating ma-overlook
Yung isang bagay na pinakamahalaga, na nagsimula ang lahat ng ito nang piliin na ng Diyos noong una pa man si Maria para maging ina ng magkakatawang taong si Kristo. Ito rin ay nagpatuloy later on sa pagkumbinse pa rin ng anghel ng Diyos, sa ngalan ng Diyos kay Jose, para tumayong ama ng magkakatawang taong si Kristo. Ibig sabihin, noon pa man, planado na, sinigurado na ng Diyos kung paano mangyayari ang lahat ng ito. Magsisimula ito sa pamilya ng tao. Na po pwedeng hindi na. Bakit? Sapagkat Diyos siya. Pwede naman siyang bumaba mula sa langit ng binata na. Pwede naman siyang lumitaw na lang basta-basta ng full-grown individual na. Pwede namang ang mag-alaga at tumayong nanay niya, magulang niya, ay si Maria na lang. Pwedeng wala na si Jose. At pwedeng mangyari din kay Jesus. Yung nangyari kay Moises. Na iba ang sa kanya yung magpapalaki. Pwede. Maraming paraan sapagkat ang Diyos ay hindi nauubusan ng paraan. Ito ang gusto kong makita ninyo. The importance of the family. Sapagkat sa dinami-dami ng pwedeng maging paraan, isa lang ang ginusto ng Diyos na pinlano niya nung una pa lang, magkakatawang tao ako sa pamamagitan ng isang pamilya. Pamilya ng tao. Ganon kahalaga ang pamilya sa kaligtasan na bigay ng Diyos sa mundo at sa bawat miyembro nito. Hindi kalabisang sabihin na ang kaligtasan noon ay nagsimula sa pamilya at ang patuloy na kaligtasang ibinibigay sa atin ngayon ng Panginoon at hanggang sa mga susunod pang panahon. Magsisimula sa pamilya. Kaligtasan sa kahirapan, sa kamangmangan, sa kamunduhan, sa kasalanan, sa kapighatian, sa kalungkutan, sa kawalang pag-asa, sa kakulangan ng pananampalataya. Magsisimula sa pamilya. Hindi niyo po ba napapansin? Halos lahat, baka nga lahat, ng pinakamagaganda at pinakamasayang karanasan natin, may kinalaman ng pamilya natin. Kung papaano ang mga pinakamasakit at pinakapangit din naman nating karanasan, may kinalaman ng pamilya natin siyan. Ganon kahalaga ang ating pamilya. So dapat sa tulong ng Panginoon, ingatan natin, sapagkat noon pa man, simula pa lang, kay Eva at kay Adan pa lang, top priority na ito ng Diablo na sirain at wasakin. Alam ng Diablo kung gaano kahalaga ito. Kaya hindi rin kalabisang sabihin na sa araw-araw sa impyerno, si Taning at ang kanyang mga kasama ay nagmi-meeting. Nag-iisip ng estratehiya kung paano masisira ang pamilya. Marami silang strategies na nagwo-work, ha? Sa isipin po ninyo, daming problema sa pamilya. At ang mga problemang ito ay isa rin sa kanilang mga maraming estratehiya. Ano yon? To undermine every family. To water down the sense of a family. Yung pamilyang nanay, tatay, anak, pinalalabnaw nila ang kahulugan. Dami nang naghihiwalay. Nagiging parang kultura na yan. Okay lang pala, dami na naman eh. So okay lang mag-asawa kapag ayaw na, hiwalay na. Kalakaran na eh. Marami na eh. Sa kamag-anak ko, marami eh. Meron akong nakitang t-shirt ng isang lalaki, minsan ang sabi doon eh, parang shout out, kung ang mag-asawa ng napaghihiwalay pa, mag-shota pa lang ba? Kita nyo na? Sa mga pelikula, sa mga telenovela, lalo-lalo na dito sa Pilipinas, may conflict.
Laging kasama sa conflict, kirita. Number 2. At mapapansin mo, sa tunay na buhay din, ang mga kirita, malalakas na ang loob. Kesa sa legal wife. Kasi nagiging parang kultura. Parami na ng parami. Yung para bang hinahangaan ng mga tao. Ayan, mayaman. Kaya daming anak. Kung kani-kanino, okay lang naman. Lahat naman nasusustentuhan. Nakita nyo na? Okay lang yun. Nasusustentuhan naman. Mahirap pinababayaan. Okay lang yun. Nakita nyo na? Ang dami na rin mga magulang na pumapayag sa kanilang anak na isama at matulog lagi sa kanilang bahay ang girlfriend o boyfriend nito. Kala nyo cute yun? Kala nyo maganda yun? May limitasyon ang pagmamahal, pagpayag sa anak. Huwag ang mga anak ang magdikta sa inyo. Kayo ang mas nakakaalam na makabubuti para sa kanila. Iniintruhan nyo niya yung living in Yun na yun din Sigurado ka magkakatuluyan sila? Parami na ng parami ang nagli-live-in. Saka na lang yung kasal. Parami na rin ng parami ang nagsasamang parehong lalaki, parehong babae. At ang nakanagugulat, parang hindi na sila natatakot lumantad. Alam po ninyo, hindi natin sila huhusgahan. Meron akong mga kamag-anak, kaibigan, very close sa akin, mabubuting tao naman. So hindi ko sila hinuhusgahan. Pero, wag natin i-glorify masyado. In a sense na, maramdaman nila at maramdaman natin pare-pareho. Okay na, ayos na. Sapagkat alam natin sa isip at sa puso natin, hindi yan ang pagkasama at klase ng pamilyang intensyon ng Panginoon sa simula pa. God is the same yesterday, today, and forever. Hindi magbabago ang pamilya para sa Kanya. Hindi tayo ang masusunod siya. Hindi po pwedeng ito na ang uso ngayon, Lord. Umayon ka. Siya magka-adjust? Hindi pwede yun, kapatid. So bagamat iginagalang natin ang mga taong ito, sabi nga ni Pope Francis, i-bless nyo rin. Not the union, but each person. Hindi yung pagsasama, kundi yung bawat tao. So igalang pa rin natin ang tao. Pero wag natin i-glorify yung pagsasama ng mga hindi dapat magsama. Wag natin i-glorify yung okay na yung single parent, okay na yung walang asawa, may anak ka naman. Wag natin i-glorify yon. Na pagmukhain natin na sa ating lipunan, okay na yon. I'm begging you, papunta na tayo doon. Papunta na tayo doon. Huwag tayong gumaya sa Amerika, sa mga lugar na mga bansang mayayaman. Kapatid, mas maganda ang ating kultura. Mas maganda ang ating tradisyon. Mas maganda ang ating kaugalian. Kaya yung mga kabataan dyan na nagsasabi sa mga nagre-react ng mga matatanda, dapat talaga hiwalay ang Facebook ng mga matatanda. Umayos kayo. Si Satanas ang namumutawi sa bibig ninyo. Sapagkat ayaw ni Satanas ng pinapakialaman siya. Anong pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Dapat iba ang Facebook mo Totoo. Si Satanas, ayaw niyang pinapakialaman siya. Kaya mag-ingat-ingat ka. Kapag ayaw mo nang pinapakialaman ka na ng lolo-lola mo, ng nanay at tatay mo. Di niyo ba napapansin ngayon, napakahirap disiplinahin ng mga bata? Bakit? Binibigyan natin ng laya Huwag mong papaluin. Nakita niyo na. Nagba-backfire sa atin. Dati na tatandaan ko, siguro a year ago, in-interview si Diego Loizaga. At ang sabi niya, ang kasal ay papel lang. That time, alam ko may anak siya sa isang non-showbiz partner na parang wala naman siyang balak pakasalan. Hindi ko na-confirm kung pinakasalan. Pero parang wala naman dahil ang kanyang tingin sa kasal ay papel lang. By the way,
Si Diego Loizaga ay anak ni Cesar Montano kay Teresa Loizaga. Bago si Cesar at si Sunshine. Wala na ngayon si Cesar at si Sunshine. Iba na ngayon ang pamilya ni Cesar. So hindi ka magtataka kung bakit ganyan ang opinyon ng anak niya. Yun naman ang sabi ni Diego eh. Yun ang nakita ko eh. Yun ang naranasan ko eh. So ganun siya. Natatandaan ko yung isang kakilala ko. May sabi ba naman dun sa asawa, kasi itong kakilala kong ito, nagloko, sabi sa misis niya, tatay ko nga, nakalim eh. Napagpasensya ng nanay ko eh. Natiis ng nanay ko, ako isa lang. Hindi mo kayang tiisin. Nasaan yung utak nyo, diba? Nilamon ng impluensya ng ama. Maganda namang tingnan. Makita ko minsan yung picture ni Cesar Montano kasama si Sunshine at ang mga anak nila. Kasama yung ngayong kinakasama at yung mga anak nila. Kaya sasabihin nyo sa akin, o mga kabataan, ito na naman kayo, Father, masaya naman sila. Maging masaya ka na para sa kanila. Hindi ba? Natutuwa naman ako na kahit pa paano, nasusustentuhan siguro, Cesar, lahat ng mga anak niya, okay yun. Pero ang sinasabi ko, bagamat ginagalang din natin sila, masaya tayo para sa kanila, huwag nating i-glorify yung setup ng pamilya na ganon. Kasi baka isipin ng mga nakababata dyan, ng mga mahinang pangunawa at pananampalataya dyan, pwede pala yung ganon. Mga magulang, abay, mag-isip-isip kayo. Merong mas masakit kaysa sa impyerno. Ang mas masakit kaysa sa impyerno ay ang mapunta ang anak nyo dahil sa inyo sa impyerno. Anong sabi mismo ni Kristo? Mabuti pa sa iyo na sabitan ng gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Ano yung isa sa maliliit na ito? Yung bata ang pananampalataya, bata ang pangunawa na impluwensyan mo. Sa mga magulang, hindi ko alam kung ano ang inyong magiging dahilan pero hindi masisi sapagkat kung minsan napakatindi talaga ng inyong pinagdaanan. Kung kayo'y nakipaghiwalay, sana man lang maiparamdam ninyo sa inyong mga anak, anak, hindi ito ang tama, ha? Hindi ito ang ideal, ha? Dala lang ng sitwasyon. Kung kaya ko lang ibalik ang panahon, kung kontrolado ko lang ang lahat, hindi mangyayari ito. Patawad anak, pero hindi ito ang ideal na pamilya. Yung tulungan mo siya na maghangat at maghanda pa rin, na bumuo ng isang ideal na pamilya. Yun lang kapatid, magandang pambawi na siguro sa Diyos yun. Ano man ang kasalanan o pagkukulang mo o kaduwagan mo. Yun lang kapatid, palagay ko, magandang pangbawi na sa mga anak mo yon. Ikaw na hindi mo na-maintain ang isang buong pamilya para sa kanya, tulungan mo siya, i-guide mo siya, upang siya ay magsikap at maghanda at maghangad ng isang buong pamilya. Sa mga magulang na narito, sana masabi ng mga anak ninyo sa inyo, sana at least maiparamdam ng mga anak nyo sa inyo ang katotohanan ito. Papa, mama, daddy, mami, nanay, tatay, pag nagkapamilya ako, kagayahin kita. Ang itatayo kong pamilya ay ang pamilyang pinaranas mo sa akin kasi masaya. Kasi nagtutulungan tayo. Kasi mahal mo si mama, mahal mo si papa. Sama-sama tayo. Mapa, daddy, mami, nanay, tatay, salamat. Ito rin ang pamilya. Ganito rin ang pamilyang bubuuin ko. Kapatid, kapag nasabi sa iyo yan ng anak mo at naiparamdam sa iyo ng anak mo, saludo na kami sa iyo. Napakalayo na ng natating mo. Tandaan mo kapatid,
na ang pag-aasawa, katulad ng pagkapari, ay isang bukasyon. Kung may calling kami sa pagkapari, pagmamadre, kayo tinawag din kayo ng Panginoon. Na maging instrumento kami ng kaligtasan ninyo, na maging instrumento ka ng kaligtasan ng asawa mo at ng anak mo. Sinasabi ko sa iyo, kung minsan ngayon sa kultura natin, ay, daming pera, oh, daming anak, okay lang, oh. Himahanga ka doon? Hindi humahanga sa mga taong ganon ang Panginoon. Kahit na wala kang masyadong narating sa buhay, kahit hindi ka sikat, kahit hindi ka naging mayaman, pagharap mo sa Panginoon, papalakpakan ka sa kalangitan kung naging mabuting asawa ka sa iyong kabiyak at naging mabuti kang ama, ina sa iyong mga anak. Dahil yun ang pinakauna mong responsibilidad. Alam kong mahirap. Kaya nga pinagdarasal natin ang pamilya. Kaya nga kapag ako nauna sa altar at nandyan na yung ikakasal at nandito yung groom at umiiyak-iyak pa, pinagdarasal ko talaga. Nasabi ko, Lord, pinagdarasal ko ang lalaking ito. Hindi niya alam ang pinapasok niyang gulo. At kapag nandiyan na sa aisle, yung bride, nakikita si groom umiiyak. Siyempre, natatouch siya. Pinagdarasal ko rin siya, Lord, wag sana siyang mahalin lang sa pag-iyak ni groom. Kasi ngayon lang talaga ito. Pang-video lang ito. Ganda nga naman sa video. Pero seriously, pinagdarasal ko. Kasi alam ko, mahirap maging asawa, ama, ina sa panahong ito. Isipin po ninyo, magtatrabaho na kayo, magninegosyo pa kayo, pagdating nyo sa bahay, hindi pwedeng wala kayong panahon para sa asawa ninyo. Hindi pwedeng hindi nyo siya kamustahin. Hindi po pwedeng hindi nyo siya arugain. Hindi kayo po pwedeng walang thoughtfulness sa kanya. Gayon din sa mga anak ninyo na napakaraming distractions ngayon sa social media. Hahabulin mo yon. Yung mga impluensya ng mundo, hahabulin mo sa pag-impluensya ng mabuti sa anak mo. Napakahirap kaya nun. Kaya kung kayo'y nagtataka kung bakit nakatitis kami, kaya namin na pare, kaya namin na madre, nagtataka rin kami sa inyo at kinakaya nyo. Pero ang Diyos ay may grasya naman. Sa kanyang mga tinatawag, He qualifies those He calls. Pag tinawag ka niya, siya din ang gagawa ng paraan upang ikaw ay maging karapat-dapat para makaya mo yung responsibilidad. Sapagkat ang unang-unang may gusto na maligtas ang asawa mo dahil sa iyo, na maligtas ang mga anak mo sa pamamagitan mo, ay ang Diyos. Kaya ang Diyos din ang makakatuwang mo. At sana, makita natin yung isa sa pinakaunang grasya ng Diyos upang makaya natin ang responsibilidad sa ating pamilya. Ano? Ang pamilya. Ikaw sa asawa mo, ikaw sa mga anak mo, ikaw sa mga magulang mo, ikaw sa mga kapatid mo, ikaw ang isa sa pinakaunang grasya ng Diyos para magampanan mo yung mission mo at para magampanan nila yung mission nila sa iyo. Kaya nga pamilya, hindi lang ito isa. Yung banal na pamilya, hindi lang si Jesus ang banal dyan, pati si Mary at si Joseph. Hindi lang si Jesus at si Mary, pati na si Joseph. Kung merong isang sablay dyan, si Jose mainitin ng ulo, lalong mahihirapan ang mag-ina. Pero nakaya nila kasi sama-sama sila. Nakita nyo nang nawala si Jesus? Hindi nagsisihan yung mag-asawa. Hindi niya sinabi ni Maria at ni Jose kay Maria, ano pa naman? Hindi mo nakapansin? Anak, hindi katulad ninyo. Anak mo yan! Hindi katulad ninyo. Problema mo yan. Hindi. Si Joseph at si Mary, mahal, hanapin natin pareho. Hindi na importante kung sino may mali. Hanapin natin pareho.
ang mga pagsubok sa buhay natin, sa pamilya natin, okasyon, hindi para magsisihan tayo magkanya-kanya, kundi para umakto talaga bilang isang pamilya. Kahit naman ang sinasabing four-wheel drive, di ba? 4 yung gulong na gumagana. Mas malakas yun. Mas mabilis yun. Mas matindi ang hatak nun kaysa sa 2 gulong lang. So, ganun tayo bilang isang pamilya. Hindi po pwedeng isa lang ang nagbibigay. Hindi po pwedeng isa lang ang nagtsatsaga. Hindi po pwedeng isa lang sa inyong mag-asawang nangangarap para sa mga anak ninyo. Hindi po pwedeng isa lang sa mga magkakapatid ang gustong itaas ang antas ng buhay ng pamilya ninyo. Hindi po pwedeng isa lang ang hindi po pwedeng isa lang ang hindi po pwedeng isa lang ang umaako ng mga responsibilidad. Hindi. Mahirapan pag-isa. Hindi kakayanin naman pero mahihirapan. Hindi kakayanin naman pero marami ang mawawala sa pamilya. Yung mga bagay na dapat ay maranasan ng pamilya, kung sama-sama, mawawala yun. Mawawala yun. O isipin mo, kung hindi lang isa yung nagbibigay sa mga magulang, isipin mo kung hindi lang isa sa mga mag-asawa ang nangangarap para sa kanyang mga anak. Isipin mo kung hindi lamang ikaw, kundi kayong mag-asawa ang nagdidisiplina sa mga anak ninyo. Isipin ninyo, kung may nagpapatawad, may humihingi ng tawad. At kung may humihingi ng tawad, mayroon namang nagpapatawad. Isipin ninyo kung lahat kayo matino. Isipin ninyo kung lahat kayo nagdarasal, nagsisimba ng magkakasama. Isipin ninyo kung ang lahat sa inyo ay nag-iintindihan, nagdadamayan. Hindi makasarili, hindi sakim, hindi kahaman. Diba? Mas magiging maayos, masaya ang pamilya. Kaya isipin mo kapatid, ikaw na pasaway na asawa, ikaw na walang pakialam na ama, ikaw na pasaway na anak, isipin mo yung ninanakaw mo sa pamilya mo. Yung mga grasya sanang nararanasan yung magkakasama, ninanakaw mo, hindi mo pinararanas dahil sa katigasan ng ulo mo. Kung minsan nga dahil sa'yo, sasabihin ng kapatid mo, sa nanay mo, Ma, hayaan mo na si kuya. Ala ginawa mo ng lahat Dahil sa'yo, sasabihin ng anak mo mismo, sa nanay niya, Nay, pabayaan mo na si tatay. Nay, walay naman si tatay. Masakit yun para sa anak. Pero para makamove on, para makatawid, para makausad, iwanan na natin yan. Kasi alam mo mas marami ang mararating ninyo Kung lahat magkakasama sumama ka naman. Magpagaan ka naman. Ang hirap mong dalhin Hirap mong kabanting At maawa kayo dun sa breadwinner ng pamilya. Marami rin ang nawawala sa kanya. Hindi lang kayo ang buhay niya. Gusto rin niya ng ganito, gusto rin niya ng ganon. Yung mga breadwinner ng pamilya, hanga ka dyan Sabihin nila, masaya naman ako Kasi napaglingkuran ko, mga magulang ko, mga kapatid ko Sabi lang niya yon. Kasi kung may choice siya at kung may katulong siya, hindi niya pipilitin ang sarili niyang kayaning mag-isa. It's just that, wala Kasi yung pagsagip, yung pagbibigay, yung responsibilidad, na pag-ako dyan, yung pagmamahal, hindi pwedeng persahin yan Ang Panginoon, kusa niyang ibinigay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Hindi mo pwedeng persahin ang isang miyembro ng pamilya na, ganito ka dapat, hindi Dapat bukal sa loob yan Dapat bukal sa loob yan Kaya sana man lang, matauhan. At kung ikaw naman, ay nahihirapan na, dahil ang responsibilidad ay parang nasa iyo na lahat, ikaw mag-alala, naiintindihan ka ng Diyos. Alam niya na may mga taong hindi tumutulong sa iyo, na dinesign niya talaga para tumulong sa iyo, pero ayaw kang tulungan. Hindi ka pababayaan ng Panginoon.
Sapagkat, as I told you, siya ang may gustong iligtas ang pamilya mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi kung hindi nila gagawin yung tungkulin nila at hindi mo rin gagawin ang tungkulin mo, walang mangyayari sa inyong pamilya. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa na maprotektahan ng bawat pamilya sa masamang impluensya at bawat miyembro sana ng pamilya gawin ang katungkulan niya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Mahal niya ang pamilya ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam niyang walang tumutulong sa akin. Alam niyang hirap na ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, araw-araw tumatawag ako sa iyo. Linggo-linggo narito ko kasi kumukuha ko ng suporta mula sa iyo na hindi ko gaanong makuha sa mga taong inaasahan ko. Hindi ko naman mapwersa, Panginoon, kasi dapat kusang loob. At utusan ko man, sabihan ko man, bukas makalawa, gano'n na naman. Nakakasawa na, Lord, nahirapan na ako. Pero hindi ko naman dapat idepende sa Kanya ang pag-asa na meron ako. Kasi mawawala na lang ito. Kawawa ang pamilya ko. Tulungan mo ako, Panginoon. Nakahanda akong akuin ang lahat. Huwag mo lang akong pababayaan. Hallelujah! Huwag sana akong magkakasakit ng malubha. At sana laging may oportunidad. At palawakin mo pa ang pangunawa ko. Palakin mo pa ang puso ko para mas magpasensya, mas magmahal, magsakripisyo pa ako. Hallelujah! Yakapin mo ko ng pagmamahal mo. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang nang mangyayari sa iyo. Ang Diyos ang siyang tumawag sa iyo. Ang Diyos ang siyang humirang sa iyo. Ang Diyos ang naglagay sa iyo sa pamilya mo. Ang Diyos ang pumili ng pamilya mo para sa iyo. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kakayanin mo, huwag kang mag-alala. Sapagkat tutulungan ka niya. Lalo pat kung wala kang makuhang tulong sa iba. Kung lalapit kay Jesus, basta paggamit ka sa Diyos upang mailigtas pa rin ang iyong pamilya. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God, the Father Almighty.
From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us joyfully give thanks to the Heavenly Father for sending His Son to become a member of our human family. With one heart, let us pray. Hear the prayer of your family, O Lord. Hear the prayer of your family, O Lord. May Pope Francis, bishops, priests, deacons, religious and lay leaders continually strive to grow in holiness in Christ by fulfilling their responsibilities with a trusting heart to that hope that never fails. We pray. Hear the prayer of your family, O Lord. May government officials and civil leaders lead their constituents by their good example, promote peace and prosperity among the people, and support families beset by calamity, injustice, war, and poverty. We pray. Hear the prayer of your family, O Lord. May families severely tried by separation and other serious problems receive healing and comfort from Jesus' love and find hope and support from their communities. We pray. Hear the prayer of your family, O Lord. May all families receive a special gift of grace and hope as we journey throughout this blessed Jubilee year. We pray. Hear the prayer of your family, O Lord. May our departed brothers and sisters rest in God's eternal embrace of peace. We pray. Hear the prayer of your family, O Lord. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. Kindly include the intentions of Darlene and Erwin, Red and Portia, Kundangan family, and for the full recovery of Sister Terry, Yonshe Kifara, Father Jake, Father Luciano, Juliet, Alona, Karina, Rudy. Together with all our intentions, we pray to the Lord. Hear the prayer of your family, O Lord. Heavenly Father, listen to your family whom you call to become holy like your Son. Send us your Spirit as we grow daily in your love and truth, that we may honor you in our lives. Through Christ our Lord. Amen. Hayagan iyong kadakilaan sa tinapay.
kadakilaan sa tinapay at alak na raan. Patikin ng dulot mo, kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Nahayag ang iyong kadakilaan sa tinapay at alak na raan. Patikin ang dulot mo, kaligtasan, halik ng langit sa amin iyong sambayanan. Di man kami karapat-dapat umarap sa dambana, naririto kami upang pag-ibig namin Kunin mo, O Diyos, at tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at tinuming banal na dulot kay buhay na walang hanggan. Gagawing maunlad ang Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga laman sa ating balik bubungang mainam. Kunin mo, O Diyos, ang tanggapin ang alay at pasasalamat namin, mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at
Ipinapasalamat namin mga bunga ng pagsisikap sa iyong dambana ay inihain. Tinapay at alak ay basbasan upang ito ay magbigay ng kagalingan bilang pagkain at inuming banal na dulot ay buhay na walang alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Itong alak at tinapay, mga bungang alay, halo ng pawis at biyaya ng langit. Sa aming pag-ibig sa kapwa't kapatid, bubunga ng buhay na iyong bigay. Alay namin sa Paskong dumating, pagkakaisa, pagmamahal at kabanalang taglay. Dalangin namin, manatili kami tapat sa pag-ibig na bigay mo sa amin. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen natin San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak na kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yon,
iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay isa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Pakisama si Ned Joyce, Paulino, Inday, Sally, Yongkaso Maria So Jose, So, Elsie, Benjamin Nelly, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin
sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian ng kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhayin mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisayan sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Bukal ng kaligaya at buhay, dinggin kami.
Espiritu, sana'y isugo mo ang bawat mag-asawa'y tulungan mo. Isip at pagkilos nawa ay magbago, nangangangkay maging iyo. Diyos Ama, mapagmahal, bukal ng kaligayahan at buhay, dinggin kami, iyong angkan sa tulong ng anak mong banal. Ang biyayang dulot ng pag-iisang dibdib ay magwagi sa ugaling nilihis nang ang bawat bata at kabataan sa daigdig mahubog ng wasto sa pag-ibig. Diyos Amang mapagmahal, bukal ng kaligayahan at buhay, dinggin kami, iyong angkan sa pulong ng anak mong banal. Sambayan at bansa ay isang aming hangad, maging tapat sa atas ng iyong bigay. Ang bawat mag-anak naway maging ganap sa kawait kabanalang mapagmahal, bukal ng kaligayahan at buhay, dinggin kami, iyong angkan sa tulong ng anak mong banal. Ipadala ang iyong Espiritu sa mag-anak mong sumasamo sa tulong ng anak mong banal. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, sa bugtong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Pasasalamat at sa'yo'y aming sasabihin.
hatid patung sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ng aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at sa inyong mga tinutulong sa mga kasama natin online na nagbibigay rin ng kanilang suporta at tulong. Maraming salamat po. Nitong simagabi namin na po yung ipinagawa niyong chapel. May nagsisimula na po tayo sa ibang chapels. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at naging dalisay. Ang bilin kong umibig ay walang sitamis, pagsintang sa dalinis sa'yo hanggang langit. Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal,